Isang magandang umaga po sa bawat isa. Lahat po ay tumayo. Bigyan po natin ng papuri, ng pagsamba, ng parangal at pagdakila ang ating Diyos na buhay na sa bawat isa sa atin mula noon, ngayon at magpakailanman ay nananatiling tapat sa kanyang mga pangako at kanyang mga salita. Kaya tayo po bilang ng kanyang mga anak, ngayong umaga, sama-sama po nating purihin, sambahin ang ating Diyos. Atin po siyang awitan ng papuring awit. Kinauuhawan kita, aking Panginoon. Hanap-hanap ng kaluluwa ko'y ikaw. Damdamin nasasaktan, hindi pa rin ito makahadlang sa pagtulog ko'y may kagalakan. Minsan ba po nating awitin sa Panginoon?
Diyos. Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging ikaw nga ang hangal. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Hayaan mong sa sanktuaryo ika'y aking mapagmasdan. At ang likas mong kalwalhatian at kapangyarihan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mainam pa kaysa buhay. Kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. Ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y tunay na masisiyahan. Magagalak na umawit ng papuring iaalay tanging sa'yo lamang, O Diyos, habang buhay. Hallelujah! Wala akong ibang nais Kundi ang makita ka. kundi ang makita ka. Kaluwalhatian mo. Kaluwalhatian mo. Maranasan namin, Panginoon, Maranasan pupurihin kita habang nabubuhay. Dakilain ka, O Diyos, sambahin ka. wala kaming ibang nais, Panginoon. Wala akong ibang nais Siya nga po aming Diyos. kundi ang makita ka. Kaluwalhatian mo. Maranasan mo'y lang pupurihin kita habang nabubuhay. Dakilain ka, O Diyos, sambahin ka. Dakilain ka, O Diyos, sambahin ka. Dakilain ka, O Diyos, sambahin ka. Hallelujah! Pagsambay namin sa'yo lang, Panginoon. Wala nang iba. Ikaw ay karapat-dapat sumasabi ng aming mga pagpapuri, pasalamat, pagdakila, because you deserve all that, Panginoon. We adore you. We glorify you, Lord. Hallelujah! 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 Ang sabi po sa awit 118 verse 24, O kahanga-hanga ang araw na itong si Yahweh ang nagbigay. Tayo ay maggalak, ating ipagdiwang. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan, Ikaw po ang aming Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ikaw rin po ang nakakaalam ng bawat araw ng aming buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagpapahiram ng buhay sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa mga biyaya at pagpapala na patuloy niyo pong pinagkakaloob sa bawat isa. Maraming salamat po sa buong isang linggo, Panginoon, na kami po ay inyong itinawid, Panginoon, at muli nandito po, Panginoon, sa bahay-sambahang ito upang kilalanin, Panginoon, ang iyong kabutihan, ang iyong patuloy na paggawa sa buhay po ng bawat isa. Panginoon, kami po ay patuloy na lumalapit sa inyo. Hinihiling po namin ang pagsama ng iyong banal na Espiritu
Holy Spirit, be with us. Fill this place. Dalangin po namin na patuloy kaming linisin, patawarin po sa aming mga nagawang pagkukulang, pagkakasala, Panginoon. At dalangin po namin na sa pagharap namin sa inyo, ang aming pong mga puso ay buong linis, Panginoon, na maialay namin sa inyo. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagkilos mo. At sa umaga pong ito, kami po ay lalapit sa inyo, patuloy na magpupuri, magpapasalamat. Uupo sa inyong paanan, Panginoon, upang ang inyong mga salita ay patuloy po, Panginoon, na magliwanag sa amin pong mga buhay. Salamat, Panginoon, sa inyong katapatan. Salamat po sa inyong walang hanggang kabutihan. Sa iyo po namin pinagkakatiwalang kabuuan ng gawaing ito. Sa pangalan ng iyong nag-iisang anak na si Jesus, aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. At gusto rin po naman nating i-welcome po ang bawat isa na naririto. Specifically po, bigyan po natin ng TCFC. Welcome po. First time na ito si Jamaica at si Billy Ray Ulip. At dito po sila. Pakitaas ang kamay. Pakitaas ang kamay. Paki-welcome po natin sila. Welcome po natin na ating nasa harap, likod, sa gilid. Welcome, welcome, welcome. Thank you, Lord, for the morning. Salamat sa Panginoon. Purihin po natin ang Panginoon. Salamat ngayong umaga. Salamat sa napakagandang klima ngayon. Hindi siya mainit. Salamat sa Panginoon dahil ngayon ay December 20. So, napakabilis. Ang utak ko ay 20 pa lang. 21 na pala yung realidad. So, sige po, makakaupo na po tayong lahat. Okay? Salamat din po sa music team. Na-appreciate po ba niyo yung ating music team? Na-appreciate ba natin, ha? Thank you, Lord. Salamat sa sige po, tuloy na po tayo kagad dito sa ating pag-uusapan. Dahil ito po ay medyo marami po ito. At actually, ito pong ating last 2 Sundays of December ay ating pong uubusin at tatapusin po natin yung kung ano po yung ating nasa statement of faith, which are based on the truths of the scriptures or the Bible. At ang ating pong pag-uusapan ngayon ay yung pong katotohanan tungkol sa langit at sa lupa. Meron po naririnig na mga laro ng mga bata, langit at lupa. At yun po yung naging bukang bibig lamang po ng maraming mga, ewan ko kung hanggang ngayon ito yung nilalaro pa, hindi ko alam. Mas nilalaro ngayon yata yung mga ML lang eh. Pero nung araw, may langit at lupa. At pag nagkamali ka ng tapak, impyerno. So, ano yung pwede natin matutunan at kung ano yung pinananampalatayanan at pinaniniwalaan ng TCFC tungkol sa langit at sa lupa. We cannot exhaust everything. Ibig sabihin, hindi natin kayang maubos yung tungkol dito. What we're going to do this morning ay, sa first at second service, ay ating sasabihin sa lahat na, tayo, TCFC, itong ating pinananampalatayanan. So therefore, on your own, pwede niyong pag-aralan pa. Dahil hindi natin, sabi ko nga, hindi natin kayang matapos ang tungkol dito, tahanan ng Diyos ngayon,
at dito sa tahanan ng Diyos sa langit at yung wala pang laman na impyerno. Anong meron doon sa impyerno? Ito ba ay pag ang buhay mo ba dito ay meron kang asawang bungangera o meron kang asawang lalaking lasinggero ng bubugbog, yun ba ang impyerno na? Sana nga ganun nga lamang ang impyerno. Pero hindi yun ang tinatawag na quote-unquote impyerno. Mas malalim pa doon. Sino ba may-ari nito? Ang demonyo ba may-ari ng impyerno? Well, makita po natin, hindi pala may-ari nito ay demonyo. Ayaw nila nito. Ayaw ng dyablo na mapunta ron. Kaya ngayon, siya ay nagtatrabaho overtime upang kumuha at kumuha pa ng mga makakasama niya doon. Alam niya doon ang kanyang kapalaran sa dulo ng daigdig na ito. Darating yun. Alam niya. Hindi siya po pwede nang magsisi para manumbalik uli sa Diyos dahil lang kanyang lahat ng mga dapat ng panahon na para siya ay actually hindi na kailangan ng pananampalataya during the time na siya ay naging diablo sapagkat siya ay nandoon mismo sa trono, katabi ng trono ng Diyos. Wala nang pananampalataya kailangan doon sapagkat nakikita mo na, nakakausap mo, nararamdaman mo, naasasalat mo. At wala ka na rin pag-asa, hindi na rin niya kailangan ng pag-asa noon dahil nandoon na mismo. Darating din tayo sa puntong kung ikaw ay mananatili kay Kristo at mananatili kang tagumpay hanggang dulo, ang iyong pananampalataya ay titigil na. Hindi mo na kailangan ng pananampalataya dahil yung iyong pinananampalatayanan dito sa lupa na hindi mo pa nakikita, doon sa langit, makikita mo na siya. So hindi mo na kailangan ng pananampalataya. Totoo na. Ito na. Hindi mo na rin kailangan ng pag-asa. Dito po'y kailangan natin ng pag-asa. Amen ba yun? Maasa ka na ikaw'y doon mapupunta sa piling ng Diyos sapagkat wala ka pa doon. Kaya pag-asa pa lamang ang tawag. Ngunit ito'y pag-asang buhay sapagkat siyang nagwika ay maaasahan at tunay. Kaya kung ikaw ay naroroon na, kung tayo sa kalooban ng Diyos ay tayo manatili sa Kanya, tayo mapunta doon, either sa ating pagpanaw dito o sa pagbalik ng Panginoong Yesus sa ikalawang pagkakataon, alin man dyan ang mauna, hindi ka naaasa sapagkat kita mo na siya. Amen? Maganda mawala ng pag-asa sa ganung paraan dahil ito na realidad. Ang mananatili na lamang, sabi ni Apostol Pablo, ay pag-ibig. Hope, faith, and love will remain, but the greatest of this is love. Dahil lahat ay lilipas, pero lamang ang pag-ibig. So, tingnan po natin ito. At sabi kong hindi natin masasagutan lahat ng tanong. Magandang magkaroon tayo ng maraming tanong. In fact, iiwanan ko kayo ng mas marami pang tanong kaysa sa mga sagot. Pero ito yung ating mga basic na ating sinasampalatayanan. Truth number 12. The millennial reign of Jesus Christ. 1,000 taong, babasahin ko sa English, mamaya po yung meron translation dito sa Tagalog. The millennial reign of Jesus, the revelation of the Lord Jesus Christ from heaven, the salvation of true Israel, and the millennial reign of Christ on earth are the scriptural promise and the world's hope. Sabi po sa Tagalog, ang 1,000 taong paghahari ni Jesus, Hesu Kristo, ay pagpapahayag niya mula sa langit, kaligtasan na tunay ng tunay na Israel, ay ang pangako ng salita ng Diyos at pag-asa ng mundo. Ngayon, ito pong truth number 13. Excuse me. The lake of fire is also referred to as the second death or hell, is the final destination of all God's enemies. Found in Revelation 21:8, which will include Satan, his demons, and spiritual forces in high places, everyone who blasphemed by the way of rejecting the Holy Spirit, everyone who did not continue in the faith and did not bear fruit by the Holy Spirit, which are good works, as evidence of salvation by faith in Christ.
ang dagat-dagatang apoy. Sabi po sa banal na kasulatan, o ikalawang kamatayan o impyerno sa ating pang-araw-araw na salita ay ang kahuli-hulihang destinasyon ng lahat ng kaaway ng Diyos. Kabilang dito si Satanas, kanyang mga kampon at mga masasamang espiritu sa kalangitan, mga pinuno, may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa mundong ito. Kasama rin dito ang lahat ng tumanggi at tumalikod sa banal na espiritu, lahat ng hindi nagpatuloy sa pananampalataya at hindi nagbunga sa banal na espiritu, na ito po yung mabubuting gawa na resulta ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Po yung ating babasahin po ang lahat ng mga tungkol dito, pero gusto pong tingnan muna natin para ating ma-orient ang ating sarili, nasaan ba tayong banda na? Tayo nga ba talaga ay nasa langit na dahil ikaw ay natanggap sa trabaho? Uy, langit ito. Tagal ko ng pangarap ito at ako'y natanggap dito at ito'y libreng kape. Kaya therefore, langit na yata ito. Okay, sinagot na ako ng aking crush. Ako, heaven ako. Hindi po, yun po ba yun? O kaya ikaw ay nagmomotor, traffic, 4 na oras ka nang pauwi dito sa Tanay dahil sa sobrang traffic, naplatan ka pa at lumakas ang ulan. Impyerno ba yun? Ito po yung ating, and I hope familiar pa rin po ito. From justification, nung ikay tinanggap mo si Kristo, at ngayon ikay lumalakad na sa pananampalataya, which is sanctification. Ito po, ikaw ay lumalakad o tumatakbo. Ngayon ikay lumalakad na kasama mo ang banal na Espiritu dahil ikaw ay kanyang niligtas. Amen? Ngayon, sa pagkatapos ng iyong buhay, or sa dumating ang Panginoong Yesus, then, lahat ng mga nagtagumpay, tulad na akin nabanggit kanina, sila ay pupunta sa glorification. Ito po, nasa kanan. Ano po? Glorification, yung nasa kanan. Ang iyong katawan ngayon ay babaguhin ng Diyos sa katawang hindi na masisira, hindi na masasaktan, hindi na maluluma o tatanda, and you are going to be equipped for eternity. Ang iyong katawan ay wala ng unli life. Wala nang katapusan. Because you will be glorified just as Christ is glorified now. Amen? So, sa glorification, you will be with Christ. So, ano ang meron dito? Ano ang ating aasahan? Ano ba ang po pwede natin makita, maranasan sa pagkakataong yun na ikaw ay mapunta doon sa glorification? Napakahalaga na meron tayong nakikita natin ito. Sapagkat ito ang ating pag-asa, mga kapatid. Araw-araw natin sinasabi na tayo manatili tayo sa Panginoon. Amen ba ito? Lagi nating pinipreach ito dito. Laging ito yung ating pinapangaral. Laging itong ating maging prayer. Lord, kami ay manatili sa inyo tulad ng inyong inutos sa amin. At iba't ibang mga prayers sa iba't ibang mga pagkakataon na ang gusto natin sa iba't ibang oportunidad na tayo manatili sa Panginoon. Anumang pagsubok, anumang tukso, anumang hirapan, anumang sakuna, ang ating isipan, kung ang ating isipan ay kaisipan na binigay sa atin ni Kristo, ang lagi nating hangarin ay manatili tayo sa Kanya, kay Kristo. Manatili tayo sa Kanyang kalooban. Manatili tayo sa Kanyang mga salita. Pare-pareho lamang po yun. Walang pagkakaiba yun. So, yung pananatili mong yun, sabi ni Apostol Pablo, di ba? Ako'y namamatay araw-araw. Figuratively speaking, symbolically speaking, ang sabi niya, gusto kong mamatay ako araw-araw. Ano yung araw-araw na nagpagkakamatay niyon? Hindi yung mismong physical mong katawan, kundi yung makasalanan na katawan. Nang pilit kang gustong kunin uli doon sa iyong mga gawi, ugali, at iyong mga pamamaraan na papalayo lagi sa Diyos. Para kayo manatili sa Kanya.
Gusto mong ito'y lagi mong puksain, patayin. Hinihingi natin sa banal na Espiritu ang kapangyarihan na yan. Araw. Yun din natin prayer para sa ating mga mahal sa buhay, kasama natin sa church, ating mga kaibigan. Nagbabata. We carry our cross. Wala tayong literal na cross na pinapasan. Ngunit ang cross na ating pinapasan ay yung ating paglaban sa mga bagay na po pwedeng magpalayo sa atin sa Diyos. That is our cross. Kaya sinabi ni Pedro at sinabi rin po ni Apostol Pablo, though for a little while, sandaling panahon lang, ikaw ay magdudusa sa dami ng iba't ibang mga pagsubok, pero maiksi lang yan. Sandali lang yan. And during this time, marami at merong ang nangyayari na hindi na nakakapagpatuloy. And this is so sad. Sinabi po sa Hebreo chapter 9 verse 6, 4-6, na imposible na makarating pa muli sa pagsisisi ang isang nakaranas na ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, ng mga kapangyarihan, na makita niya ang mga bagay na parating, maranasan niya at matutunan niya ang kagandahan ng pamumuhay sa banal na Espiritu, ang kanyang mga salita, natutunan mo na, sabi imposible na muling magsisi pa uli at manumbalik ang isang tumanggi dito. Ibig sabihin, ikaw ay dating talagang nasa Kanya. Lumalakad ka sa Kanya. Then tinanggihan mo siya, unti-unti, at pinatigas mo na ang iyong puso dahil ayaw mo na sa Panginoon kung anong mga dahilan. Mayroong mga dahilang nagtampo sa Diyos, nawala ng mahal sa buhay, nagtanim ng sama ng loob, nagkaroon ng kabiguan sa negosyo, sa buhay, nagkaroon ng sakit, nakaramdaman, nagkaroon ng iba't iba pang mga kahirapan. Merong mga pagtatampo, pagdadamdam sa Diyos sa tumanggi na. Tinatawag ka na ng Diyos para ikay muling mapasa Kanya, pero tinatanggihan mo na. Sabi doon sa Hebreo, imposible na. Kung ikaw ay dumating na sa pagtitigas ng iyong puso. At sinabi ng Diyos sa iyo, katulad ng sinabi niya kay Paraon, hinayaan na nga lang at pinatigas na rin ng Diyos ang iyong puso. Ang sabi doon sa Hebreo, imposible na, it's impossible. Para kayo manumbalik pa. Mga taong nawalan na ng pag-asa. It is very important na nabuhay ang iyong pag-asa. Nagkakaroon ka ng katanungan, bakit ko ba ginagawa ito? Bakit ba yung gusto ng aking katawan hindi ko ginagawa? Kasi meron kang pag-asa. You want to reach this stage of glorification. Amen? Pag kami po ay pupunta po kami sa isang magbabakasyon kami ng ilang araw. Kailan lamang kami nagbakasyon? Ng 2 araw, parang napakaraming bakasyonan eh. Tinitingnan po namin yung pupuntahan namin sa Google Maps, kung paano yung papunta doon, kung ano-ano yung pwede mong tigilan para kayo magpahinga. Tinitingnan din namin yung destinasyon. Pinapasearch ko, anak, tingnan mo nga kung saan tayo pupunta. Pupunta tayong Casa Romero. Anong meron doon? Totoo nga ba yung narinig ko mga balita na napakaganda ron? So nag-search yung anak ko. Bay, nakita nga niya, tay, meron pong dalawang, parang kabana, parang bahay na dalawa. At maganda po yung nasa loob. Ito po yung mga pictures. At meron din pong swimming pool, may pambata at para meron din sa hindi na masyadong bata at magagaling na lumangoy. Pwede mag-barbecue. Tsaka sabi daw po doon ay mababait daw yung mga nandoon. At yun daw po ay maganda ang daan papunta doon. Habang nagmamaneho ka papunta doon, yung nasa kanan mo, Laguna Lake. Kaya pag medyo tanghali at papababa na yung araw, ang ganda ng view. So bago kami pumunta doon, dahil nakita namin yung mga review at yung mga pictures, excited na kami, gabi pa lang.
Dahil gusto namin mapuntahan na yung nakita na namin. Ito yung inaasahan namin. Tuwing kami may pupuntahan, ganun ang aming ginagawa. Para bago pa lamang kami pumunta, alam mo na. May libreng breakfast ba dyan? May anong klaseng breakfast? Buffet? Kung pupunta ka sa hotel, di ba? At anong klaseng breakfast yan? Filipino breakfast? Baka naman tapsilog langin. Dito nila ako sa plaza. Ba't pa ako pupunta sa hotel, di ba? Gusto mong continental breakfast, di ba? Kasi yun ang gusto mong asahan. Yun ang gusto mo. So excited ka. Dahil may pupuntahan ka, nakita mo na may silip ka na. Hindi pa yun ang actual, hindi pa yun ang realidad. Pero excited ka na. Mga kapatid, this is also the same way habang tayo ay dito lumalakad, dito tayo naglalakbay, may idea ka na, may nakita mo na, halos nalalasahan mo na kung saan ka pupunta. Amen ba ito? Maganda yung alam mo kung ano yung destination mo. Tama? Tama ba ito? Para kung sakaling ikaw ay nawawala na ng puso, ayaw mo nang magbata. Yung dati mong paborito mong gawin, ay ayaw mong gawin dahil alam mong ito'y makasisira sa iyong kaluluwa at makapagpapalayo sa iyo sa Diyos, then you will have your reason, hindi ko na ito gagawin. Why? Because I don't want to lose sight of my destination. Ayaw ko mawala ako sa biyahe ko papunta sa aking destinasyon dahil ito'y halos nalalasap ko na sa pamamagitan ng banal na spirito na nasa akin bilang ebidensya na ako nga ay Kanya. Amen. This is my hope. Paano ko nalalaman na ako'y merong ebidensya na ako'y Kanya? Paano ko nalalaman? Pag ako ay gagawa ng kasalanan, nagtatalo na ngayon sa akin dibdib, gagawin ko ba ito o ayaw ko? Dahil dati, walang pagtatalo. Amen. Tuloy-tuloy lang yan. Natural, napakakinis, normal, casual, at nagawa mo yung kasalanan, walang kumakabog sa dibdib mo kasi ugali ko ito eh. This is who I am. Ganon na sinasabi mo. Pero ngayon, dahil ikaw may banal na spirito, Lord, bakit ko po nagawa na naman ito? Ayaw ko to, Lord. Kaya humihingi ka ng tulong sa Diyos, that is an evidence na hindi na ikaw ang pagmamayari ng iyong spirito at kaluluwa. Ikaw nga ay binili na ng Diyos sapagkat meron ng banal na spirito na nangungusap sa iyo, hoy, tigilan mo na nga talaga kasi yan. Wala kang kadala-dala. It is the work of the Holy Spirit. Then you will have joy while you're having sorrow. Pero parang baliw-baliw lang, di ba? Naiinis ako sa sarili ko pero ako'y nagagalak. Naiinis ako dahil ito na naman ginagawa ko pero nagagalak ako. Lord, salamat dahil akong pagmamayari pala ng aking kaluluwa ay ikaw. Dahil ang banal na spirito lamang ang magdadala sa iyo sa pagsisisi. Ang banal na spirito lamang magpapaalala sa iyo, anak, kasalanan na yan. Ang banal na spirito lamang ang magbabalik sa iyo sa salita ng Diyos. Siya lamang ang magpapagbibigay sa iyo ng uhaw. Tulad na ating inawit kanina, kinauuhawan kita. Sa tingin mo ba galing sa natural na tao yun? No. Galing sa banal na spirito yun. It is only by the Spirit of God. So you'll have a clear picture of the hope ng iyong destinasyon. Upang, ang sabi ni Pablo, therefore, comfort one another with these words. So yung pong ating destinasyon ay gusto nating palinawin. And it is our hope. Dating po natin ng January, February, mas lalo pa natin itong palalawigin. Saan ba tayo pupunta? Ano ba ang ating destinasyon? Ano bang meron doon? So, magbasa na po tayo ng Bible, okay? Okay po ba yan? Okay.
Tayo po tayo. Pahayag chapter 20 verses 1 to 6. Among the other scriptures na babasahin po natin ngayong umaga. Pagkatapos ito, may nakita akong anghel na bumaba mula sa langit. May hawak siyang susi ng kailaliman at may malaki siyang kadena. Hinuli niya ang dragon, ang ahas noong unang panahon na tinatawag na Diablo o Satanas, at saka ay ginapos ng kadena sa loob ng 1,000 taon. Putin lang, ito palang ahas na nagtulak kay Eva eh. Sa wakas, tatalian. Inihulog siya ng anghel sa kailaliman, saka isinara at ikinandado at tinatakan pa ang pintuan nito upang walang mga ahas na magbukas. Ikinulong siya upang hindi makapandaya ng mga tao sa iba't ibang bansa sa loob ng 1,000 taon, ngunit pagkatapos ng 1,000 taon, pakakawalan siya sa loob ng maikling panahon. Pagkatapos may nakita akong mga trono at ang mga nakaupo ron ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang kaluluwa ng mga taong pinugutan ng ulo dahil sa pangangaral nila tungkol kay Jesus at dahil sa pagpapahayag nila ng salita ng Diyos. Ang mga ito ay hindi sumamba sa halimaw o sa imahe nito at hindi tumanggap ng tatak nito sa noo o kanang kamay nila. Binuhay sila at binigyan ng karapatang maghari na kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay ng mga patay. Ang ibang mga patay ay sakalang bubuhayan pagkatapos ng 1,000 taon. Mapalad at banal ang mga kabilang sa unang pagkabuhay ng mga patay. Walang kapangyarihan sa kanilang ikalawang kamatayan. Magiging mga pare sila ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Pagkalipas naman ng 1,000 taon, babalikan din po natin ito. Pahayag 20 verses 11 to 15. Pagkatapos nito, nakita ko ang malaki at puting trono at ang nakaupo roon, ang langit at ang lupa ay biglang naglaho at hindi na nakita. Ito pong lupang ito. Ito hindi na nakita. At nakita ko ang mga namatay, tanyag at hindi na nakatayo sa harapan ng trono. Binuksan ang mga aklat, pati na ang aklat buhay ng buhay, at ang bawat isa sa kanila ay hinatulan ayon sa ginawa nila na nakatala sa mga aklat na yon. Kahit sa dagat sila namatay o sa lupa, naglabasan sila mula sa mundo ng mga patay at hinatulan ang lahat ayon sa mga ginawa nila. And verses 14 to 15, at ang sino man hindi nakasulat ang pangalan sa aklat na talaan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan ay itinapon sa lawang apoy. Pagkatapos itinapon din doon ang kamatayan at ang mundo ng mga patay. Ang parusang ito ay ang sa lawang apoy ay ang ikalawang kamatayan. Panginoon, ito po mga salitang ito ay bigay mo po sa amin ang linaw ayon sa iyong nais para ngayong umagang ito. Bigyan mo po rin kami ng uhaw upang amin pang magkaroon po kami ng pagsasaliksik pa upang makita po namin ang aming destinasyon, maging lakas ng aming loob upang kami magpatuloy pa sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, ito po aming dalangin. Amen. Amen. Ako po na po tayo. So, nilarawan po rito ay yung unang 1,000 taon, the first 1,000 years, na matapos na ang Panginoong Jesus ay dumating dito. Meron po tayong isang page dyan na tungkol po dito. So ngayon nandito tayo sa ating sanctification o nililinis tayo ng Diyos sa ating paglakad. Tama po ba ito? Tama po ba yan? Darating ang panahon na darating ang Panginoong Jesus sa ikalawang pagkakataon. And when He comes for the second time, ang sabi ng Panginoong Jesus, na ngayon, ang sabi niya, ako'y maghahanda ng matitirhan ninyo. At matapos ito, ako'y babalik upang kayo kunin, upang saan ako naroon, ay duroon din kayo. Sa kanyang ikalawang pagbalik, kukunin niya ang nanatili sa kanya na nananampalataya, those that were the faithful ones. Kukunin at dadalhin doon. At doon mag-uumpisa, matapos ang lahat ay makompleto na sa tamang bilang. Ngayon ay hinihintay ang tamang bilang
ng mga mananampalataya sa Kanya? Well, hindi pa dumarating ang Panginoong Yesus. Ibig sabihin, hindi pa husto yung Kanyang tamang determinasyon kung ilan. At pag yun napuno na, ay darating na ang Panginoong Yesus upang kunin ang Kanya. Doon mag-uumpisa yung 1,000 taon na ang gobyerno ay ang Panginoong Yesus, ang siyang magiging gobyerno. At ang lahat, ang siyang mamumuno. He will reign for 1,000 years at ang serpente na nandaya kay Eva at kay Adan para kainin yung bunga na pinagbabawal ng Diyos nung unang pa lamang panahon sa Garden of Eden, ay tatalian sila kasama ang Diablo, kasama ang Antikristo, lahat ng kaaway ng Diyos, tatalian at sila ay ibubulid doon sa bottomless pit. Unli yung kanilang pagbagsak. Hindi po pwedeng makalabas, lalagyan pa ng selyo, there will be a seal at hindi po pwedeng buksan. Sapagkat for 1,000 years, righteousness will reign. Kasama ang lahat ng mga nakay Kristo na nanggaling dito sa lupa at sila ay mabubuhay for 1,000 years of perfection. Wala ka ng kapasidad para kayo magkasala. Wala ka ng panlasa sapagkat wala na ang manunukso dahil siya ay nakatali. Then magkakaroon, after 1,000 years, at tulad na atin nabasa, there will be judgment. May mga tao mabubuhay doon sa 1,000 years at sila ay hindi pa sila magkakaroon ng katawang glorified body. Pero I don't want to get into those details. Pero ang lahat ay hahatulan ng Diyos. The great white throne. Sabi doon sa ating binasa, ang lahat ng nakay Kristo kasama kayong maghahatol sa kanila. Bibigyan ka ng wisdom ng Diyos, even according to your experience, kung ano yung tama at mali. Sabi doon, hindi ko alam eksakto kung paano. Hindi naman nilinaw ng salita ng Diyos. Pero ikaw ay maghahari kasama nila. Sinabi din ng Apostol Pablo, hindi niyo ba alam? Kayo yung mga nagbabaranggayan pa kayo. Sabi ni Apostol Pablo, pinagalitan niya mga tiga-Korinto. Samantalang maghahari kayo at kayo'y hahatol maging sa mga anghel. Kayo magiging mga tiga-hatol at ng mga bansa. Ito nga lamang yung inyong maliliit na naalingas-ngas ng inyong buhay, kayo nagbabaranggayan. Nasyon ng inyong hahatulan. Dito hindi nakapagbayad sa iyo ng 1,000 piso, binaranggay mo. Yun ang destinasyon natin. Kaya bago mo kaawayin ang iyong kapatid, sabi ni Pablo, wala ba kayong pag-asa? Hindi ba nyo nakikita to? Ngayon, alam ninyo na ng ganon, then magdadalawang isip ka, di ba? Hindi kita ipapabarangay. Dahil tayo'y maghahari kasama ni Kristo. Sabi dito sa salita ng Diyos. And yet, this is not yet heaven itself. Dahil darating pa ang tunay na sinasabi na langit na kasama ang Diyos. CJ, tinan mo nga yung sa ikalawang image. Timeline of the end times. Gusto ko lang magkaroon tayo ng idea. O hulog ba ako rito? Naririto po tayo. Present age. Tingnan nyo lang dyan. According to the Bible, magkakaroon ng 7 taon ng pagdurusa. Yung iba, ang sabi nila, ay buong 7 years daraanan ng lahat ng mga Kristiyano. Yung iba naman, ay bago pa lamang dumating itong 7 years na ito, ay kukunin na tayo ng Diyos. Yung iba naman, sa kalagitnaan nito, ay kukunin ng Diyos. So iba't iba. Hindi naman malinaw talaga ang salita ng Diyos. Personally, what I believe, hindi mahalaga ang aking personal na belief. Pero sasabihin ko na rin, personally, itong mga nandito, nagaganap na ito para sa atin. Sabi ni Pablo kay Timoteo, darating ang mga panahon na mga bata ay magiging suwail sa kanilang mga magulang, magiging pasamaan ng pasama,
si Antikristo ay gumagawa na. Ngayon, sa ating mga panahon na ito, gumagawa na ang Antikristo. Mula nung umalis ang Panginoong Yesus puntang langit, the Antichrist spirit is already at work. Naintindihan ba ninyo? It's already at work. So, in my opinion, dito tayo kukunin. Pero hindi mahalaga ang aking opinion. Ang mahalaga ang katotohanan. Ang katotohanan ay tayo ay mapupunta dito sa millennial reign if you continue in the faith. Kung yung man ay sa kalagitnaan, sa umpisa o sa pagkatapos, it doesn't matter. Sabi dun kasi, lahat ng mga napugutan ng ulo ay makakasama doon sa millennial reign. Maraming mga Kristiyano ang napugutan ng ulo hanggang ngayon. From the first century Christians until today. Noong isang buwan ay ating pinapanalangin ang mga Kristiyano sa Nigeria sapagkat ito ang kanilang dinadaanan. Purihin ng Diyos at hindi naman nangyayari sa atin. Salamat. Pero sabi doon kasama ng mga pinugutan ng ulo ay yung mga nanatili sa pananampalataya. You will be part of the millennial reign of Christ, of the perfect government. Langit na ba yun? Hindi pa. Mukhang hindi pa. Because as we move forward, makalipas ang 1,000 taon, Pahayag 21 verses 1 to 4. Paki-forward doon, CJ. Slide 19. Sige. Pagkatapos nito, nakita ko ang bagong langit at ang bagong lupa. Okay. Bagong langit at bagong lupa. Sabihin nga po natin sabay-sabay, bagong langit at bagong lupa. So that's after the 1,000 years of government, perfect government and world kasama si Kristo. Reigning, naghahari, kasama ng mga nananampalataya sa Kanya. At next line, it says, naglaho na ang dating langit at ang dating lupa at wala na ring dagat. So wala na. So itong ating pinag-aawayan na mga lupa dito, na ating binibenta, tayo nagbabaranggayan, nagsasaksakan, nagpapatayan, nagtatakwilan ng mga magkamag-anak sa isang iglap. Naku po, ina po, nasaan na ito? Ay, ina. Ito palang ating ito palang ating pinag-aawayan itong isang soler na lupa isang palayan. Sabi ng nanang ko, ina po, ay saan na? Sabi rito sa isang iglap na maglalaho lahat yan, kaya kung yung pag-aasa ay dito sa lupa. Nakikita mo ba natin ito? Kung ang iyong pag-aasa ay ang mga bagay dito sa lupa, walang halaga. Kaya pala, sinabi sa atin sa Aklat ng Mateo sa Lucas, anong mapapala mo kung mapasa iyo ang buong mundo at ang lahat ng kayamanan dito sa mundong ito? Manalo ka sa lahat ng mga kaso para sa lupang yan. Iyon na lupa. Iyon na. Sa iyo na lahat yan. Ang sabi dito, sa isang iglap, mawawala. Anong halaga niyang lahat na mapasayo lahat ng bagay na yan? Kung ang iyong kaluluwa naman, sapagkat yun ang iyong inuna at yung naging priority sa buong buhay mo, sabi ang iyong kaluluwa naman ay mapapahamak. Anong halaga? Dito, naglaho. Kaya lahat ng pangarap mo, lahat ng iyong adhikain, lahat ng iyong mga panukala, lahat ng iyong mga kagustuhan, lahat ng iyong plano, nakasama ang mga bagay dito sa lupa, ay kasama ring maglalaho. In fact, ang sabi po doon sa ibang Bible, heaven and earth fled from His presence. Sila ay tumalilis, nawala. Naglaho ang dating langit at ang dating lupa at wala na rin dagat. Then, at nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit galing sa Diyos. Ang lungsod na yon ay tulad ng isang babaeng ikakasal. Kung nakakita na po kayo ng babaeng ikakasal o kayo minsang ikinasal, alam nyo, yun ang pinakamaganda ninyo. Wala pa ako nakitang ikakasal na babae so far sa mga naikasal ko. Nabusangot ang muka.
hagardo, walang ganun. Lahat sila masaya. Kahit walang tulog, kahit dami iniintindi. Pero sa oras ng pumasok at nagmamarsya na papasok, iba yung ningning. So I can only describe, pero iba ang sinasabi, halos pareho ang sinasabi rito. Maningning, masaya, handang-handa na. Alam ba ninyo kung sino yung babaeng ikakasal? Anyway, ang lungsod na yun ay tulad ng isang babaeng ikakasal, which is in Jerusalem, handang-handa na at gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. At narinig ko ang malakas na sigaw mula sa trono, ngayon ang tahanan ng Diyos. Na ngayon na inisip natin, ang tahanan ng Diyos ay langit. Amen? Pero nawala na. Pagkatapos ng paghatol ng Diyos, lahat ng kaaway na ay wala na rin. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Para bagang Genesis chapter 1 and 2. Kasama uli ng Diyos ang tao. Amen? Nadugtong. Mula Genesis 1 and 2, and then therefore, Revelation 21. 1 and 2, tas 2 and 1. Revelation 21. Nadugtong. At siya'y makakapiling na nila at magiging Diyos nila. And God will be their all in all. Papahiran niya ang mga luha ng kanilang mga mata. Bakit may mga luha pa during the time na sila ay nasa langit? No? Tanong ko lang naman, wala nang kamatayan, kalungkutan, iyakan o sakit sapagkat lumipas na ang mga dating kalagayan. Pahayag 21:7-8, ito po yung paghatol sa mga nagtagumpay na nananampalataya kay Kristo at paghatol sa mga di nananampalataya kay Kristo. Ang mga magtatagumpay ay gagawin kong mga anak ko at ako'y magiging Diyos nila. This is the fulfillment of the glorification of namula justification, sanctification, pagbabata, and then you'll be glorified together with Christ. Ito yung ating destinasyon. Amen? Gagawin kong at ako'y magiging Diyos nila. Ngunit, and this is the warning, this is the exception. Merong exception lagi. Tulad po nito, ngunit ang mga duwag, yung mga duwag magsabi ng amen, matatapang lahat dito. Okay. Amen. Salamat sa Diyos. Mga ayaw sumampalataya sa akin, mga marurumi ang gawain, mga mamamatay tao, mga immoral, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling ay itatapon, this is among the many, ay itatapon sa naglalagablab na lawang apoy. Narinig na naman natin to. At asupre na siyang ikalawang kamatayan. So may destinasyon din ang mga tumanggi sa Diyos. At maging mga unang nag-profess ng pag-ibig sa Diyos at pagsunod sa Diyos at hindi nakarating sa kanilang destinasyon, sa kanilang pananampalataya, tumanggi at pinatigas na ang puso tulad ni Paraon. Kaya, dahil dito, mas dumami tanong ko po baga. Imbis na maraming sagot. Kaya gusto kong pag-aralan po baga natin to. At itong pag-aaral na natin, next month. Detalyihin natin as much as we can. Ano ba itong detalye? Ito yung ating destinasyon. Ano ba yung end result? Saan ba tayo pupunta? Ano ba ang ating sinisipat? Ano ba ang pwede makapagpalakas ang ating loob? Ano ba ang ating kahihinatnan sa dulo ng pananampalatayang ito? Meron. And Jesus talked about that one half of the time, all of the time rather, nung siya ay naririto. Lagi na sinasabi sa kanyang talinhaga, at ganito ang kaharian ng Diyos. At ganito natin maihahambing ang kaharian ng Diyos. At ang kaharian ng Diyos ay katulad nito. Lahat yun. And we will do that for 1 month. At kung loobin pa ng Diyos, ay ating extend pa hanggang February. So ito po yung aking mga tanong. Nasaan na ang mga mananampalataya na pumanaw na? Ang nanay ko, pumanaw siya nung January 2021. I believe na nananampalataya siya. Because I saw evidence. I saw fruit. Nakita ko yung bunga. Sabi ni James, ni Santiago, dito mo malalaman. Ang iyong pananampalataya may bunga. Makikita yan sa gawa. So I believe.
Yun ay paniniwala ko lamang. Pero magkikita-kita sa huling panahon. Sabi doon, pag binuksan yung mga aklat, naroon ba ang pangalan ng nanay ko? Naroon ba pangalan ko? Ngayon hindi ko pa alam. Pero ang aking alam na merong banal na espiritu. Magpapatuloy ba ako sa kanya bukas? Hindi ko pa rin alam. Ang aking dalangin ay huwag na ako humiwalay sa inyo, Panginoon. So that's my prayer every day. Sa akin at sa aking mga anak. Unang tanong ko, nasaan na ang mga nanampalataya na namatay na? Ngayon, habang tayo nagtatanungan, nasaan na kaya sila ngayon? Kung wala pang bagong langit at bagong lupa. Amen? Nasaan na ang mga hindi nananampalataya na namatay na? Ano kaya ang kanilang nararamdaman? Ano kaya ang kanilang experience? O meron ba? O sila ba ay wala nang malay lahat? Bakit ang tawag ni Pablo sa mga namatay ay natutulog? Diba? May paggising ba? Parang meron. Meron. Actually, binasa na natin. Number 3, ano ang kanilang kalalagayan? Sa langit nga ba ngayon, tinatawag natin langit, na sinabi ni Pablo, mas minamabuti ko bang ako'y mamatay na kasama na si Kristo kaysa manubuhay dito. Pero gusto ko pa rin mabuhay dito, alang-alang sa inyo. Kausap niya ang mga ibang Kristiyano. Because for me, to live is Christ, and to die is gain. Why? Because the destination, nakita ko sa aking spiritual Google Maps, uy, ang ganda nito. Ang ganda ng review. Gusto ko na doon, excited na ako. Pero alang-alang sa inyo at alang-alang sa aking assignment, dito pa muna ako. Sa langit nga ba ang final na destination o tahanan ng mga nananampalataya ngayon? Number 5, ano ang mangyayari sa unang minuto ng ating pagpanaw sa mundo ngayon? Kunyari, ikaw ay namatay ngayon. Ano ang mangyayari in the first minute? Mawawalan ka ba ng malay? Tuloy ba ang iyong kamalayan? Di ba? Magandang malaman yun. At may sinasabi ang salita ng Diyos tungkol doon. Ikaw ba ay wala ng malay? O meron? Makikilala pa ba natin ang isa't isa sa langit? Sabi ni Eric Clapton, would you know my name if I see you in heaven? Sabi lang niya yun. Maaalala pa ba natin ang mundong ito? Ano ang larawan ng bagong langit at lupa? Nakita natin, maringal daw. At parang babaeng ikakasal. The Bible is explicit sa paglalarawan yan. Number 9, nakababalik ba sa lupa ang mga kaluluwa ng mga pumanaw? Yung mga spiritista dyan. Yung mga duwag. Okay? Ay, si Richard yan, oh. Oh, yan. Sa ngayon, hindi ko sasagutin, bahala kayo. Okay, bahala kayo. Etcetera, etcetera, etcetera. Sasagutin ko na rin. Alang-alang sa iyong kapayapaan, Marlon. Nasaan ang mga nananampalataya na pumanaw na kapiling ni Kristo Jesus? Isang beses lamang na bumalik ang isang namatay. At ito'y espiritu ni Samuel, propeta. Isang beses lang. Wala nang duplicate yun. Kaya sino yung nagpapakita sa iyo? Nasaan ang mga hindi nananampalataya? Nasaan? Nasa Hades. Dinibigay ko na yun sa inyo mga mabibilis sasagutin. Bahala na kayo yung inyong hanapin at ating pag-uusapan sa January. Ano ang kanilang kalalagayan ng mga nasa Hades? Sila ba yung nagpa-party? Sabi na, mas mabuti, ayoko sa langit, mas gusto ko sa impyerno, kasama ko mga barkado, kami nag-iinuman, walang umpay. Ano, ganun ba sinasabi doon sa Bible? Yun ang gusto nilang paniwalaan. Pero sabi ng Bible, sila yung nagdurusa ngayon. Gano'ng kadusa? Ating pag-uusapan. Sa langit ba ang final na tahanan ng mga nananampalataya? Hindi. Ano ang mangyayari sa unang minuto ng ating pagpanaw sa mundo ngayon? Ang mananampalataya ay lilipat sa piling ni Kristo, ang masama ay sa Hades upang magdusa. Number 6, makikilala ba natin ang isa't isa sa langit? Oo. Maaalala pa ba natin ang mundong ito? Oo. Ano ang larawan ng bagong langit at lupa? Di kayang ilarawan sa ganda at ringal. Nakababalik ba sa lupa
ang mga kaluluwa ng mga pumanaw. Nagmumulto ba? Ang mga namatay na? Hindi maaari. Kahit gusto nila, hindi pinapayagan ng Diyos. Sino yung mga nagmumulto? Ano sabi dyan? Sino yung mga nagmumulto? Sino yung mga nagmumulto? Yung mga takot sa multo. Sila yung mga masasamang espiritu at namanilin lang at tinatakot ka lang. Kitang-kita kasi sa imahinasyon mo kung ano mga pinag-iisip mo. Etc., etc., etc. Tayo po lahat ay tumayo. Purihin po natin ang Panginoon. Amen ba? Dakila at makapangyarihan, Panginoon, ang inyong mga salita. Kayo po ay nagpapalaya. Ang inyong mga salita ay nagpapalaya. Sapagkat ang katotohanan ay nagpapalaya sa lahat ng mga nasa iyo. Tulungan mo po kami na ma-excite sapagkat ang aming destinasyon ay hindi dito. Ang aming destinasyon ay mas maganda, maringal, at ngayon ay pinaghahanda ninyo. Tulungan mo nga po ang bawat isa na magkaroon ng kagalakan with the excitement of pure joy only found in you. Kay Kristo lamang po. Ito po aming dalangin. Amen. Amen at amen. This morning, church, we will make our God feel that He is special. We will make Him feel that He is our King and our Lord and Savior. Kaya po sama-sama po nating awitan, sambahin at papurihan ang ating Panginoon. We worship you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. We answer chords with praise and thanksgiving. We lift up our voice in a worship. Let it be pleasing to you. You deserve all the glory and honor, my God, my King, my Lord. Hallelujah. To the one, to the Lamb, to our King upon the throne. It's you, Jesus. To the Christ, to a Savior, to the risen Son of God, blessing and honor, glory and power. Salvation belongs to our God. Blessing and honor now and forever. Salvation belongs to our God. Blessing and honor. Oh. Blessing and honor. Oh, sing church to our hope. To our hope, our Redeemer, for the sacrifice you made from our hearts to the heavens. For your glory we proclaim, sing, blessing and honor.
po natin ang awit sa ating Panginoon. Sing. So holy, so worthy, so great is your name, that the earth will adore you and shout out your fame. So holy, so worthy, so great is your name, that the earth will adore you and shout out your sing church. So holy, so worthy, so great is your name, that the earth will adore you and shout out your fame. So holy, so worthy, so great is your name, that the earth will adore you and shout out your fame. Blessing and honor, glory and power. Salvation belongs to our God. Blessing and honor, now and forever. Salvation belongs to our God. Blessing and honor, glory and power. Salvation belongs to you, God. Salvation belongs to our God. Blessing and honor, now and forever. Salvation belongs to our God. Blessing and honor. Blessing and honor. Blessing and honor. Blessing and honor. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yan na po ba ang palakpak natin para sa ating nag-iisang Diyos? Yes, church! He deserve it! He deserve it, church! He deserve our best! He deserve your praise and worship and songs to our one true God, everlasting God, ever living God. We worship you this morning, Lord, more than a song, Lord. Hallelujah! Yes! Praise you, Lord. Purihin po ang Panginoon. Lahat po ba ay nakatanggap na ng communion elements? Meron na po ba lahat? Okay po. Sabi po sa unang Korinto chapter 11 verse 27, ito po ang sabi. Kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom ng kopa ng Panginoon, sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya't dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom nang hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Tayo po'y manalangin, Ama naming nasa langit. Kami po ay lumalapit muli ngayong umaga sa iyong dakilang harapan, sa iyong biyaya, sa iyong kahabagan, sa iyong napakalawak na pag-ibig sa bawat isa sa amin. Talos mo ang aming buhay, Panginoon. Simula pa lang nang kami ay nasa sinapupunan ng aming mga magulang hanggang sa mga oras na ito. Batid mo ang aming mga ginagawa, batid mo ang aming mga iniisip, ang aming mga nilalakad sa araw-araw, Panginoon. Kaya ngayong umaga ang aming dalangin, O Diyos, kami iyong patawarin sa lahat ng mga bagay, mga sasakit na salitang aming sinabi at nagawa sa mga taong mahal namin sa buhay, sa lahat ng taong mga nakapaligid sa amin, Panginoon. Gawin mo nga po kaming marapat na makibahagi sa iyong katawan at sa iyong dugo. Sa pangalan po ni Jesus. Amen.
Itaas po natin ang tinapay. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya pinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin kainin ng tinapay. Atin pong itaas ang katas ng ubas. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Sabay-sabay po nating inumin. Panginoon, wala kaming pwedeng ibigay sa iyo kundi ang tanging pasasalamat namin sa sobra-sobrang biyaya, sa sobra-sobrang pag-ibig na pinagkakaloob mo sa amin. Panginoon, ang tanging naming dalangin kami, Panginoon, tulungan mo na makapagpatuloy sa pananampalataya hanggang sa iyong muling pagparito. Sa iyo po ang natatanging papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayong umaga, patuloy po nating purihin ang ating Panginoon. Sama-sama po tayong umawit. Hallelujah. Pagdating ko, O Diyos, sa iyo aawit. Ika'y papuri
ang Diyos ay naging mabuti para sa atin. Ang Diyos ay napaka-dakila sa buhay ng bawat isa. Sa araw na ito, sa kapanahunan ng December, maraming nagdiriwan ng kanilang karawan. Si Eva, December, ang birthday. Yung nakaraang si Dandan, December, ang kanyang kaarawan. Ako, huwag na ako. December 11, December 12, December 10, si Nahoben. Ang higit lalo sa lahat. Sa araw na ito, kung ito'y naging mahalaga sa kanya, mahalaga sa kanyang anak, sa kanyang mga anak, mahalaga rin lalo sa kanyang asawa. Happy birthday, Ma'am Arlene. Ngayon po ang birthday ni Ma'am Arlene, December 21. Pero, makakakala nila, makakalimutan ko. Hindi palibasa ngayon ay araw ng linggo. Sa araw ng Martes, sino may birthday? Una, wala man dito. Birthday ni Chris, 23. At higit lalo sa lahat, si Ate Gina, birthday sa 23. Diba? Marami nang may birthday. Katapusan yata si Ate Pai. Oh. Happy birthday sa inyo. Kung paano ito'y naging mahalaga sa atin, mas mahalaga yung kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagligtas sa atin buong sansinukob. Kaya masarap isipin na may Jesus na ipinanganak para sa atin. Hindi man natin alam kung tama ang petsa, tama ang araw, basta ang pinakamaganda, may Jesus na ipinanganak para sa atin. Ganon kadakila ang ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Dakilang Diyos aming nasa langit. Kami po yung nagpupuri, kami nagpapasalamat sa kadakilang ginagawa mo sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa mga salitang amin napakinggan. Salamat, Panginoon, hayaan mo ang salitang ito ay patuloy naming ilalagay sa aming puso, magamit namin sa pang-araw-araw. Kaya dakilang Diyos, salamat po. Salamat, Panginoon, hindi ka nagkukulang sa amin. Biyaya mo sa buhay ng bawat isa. Kaya dakilang Diyos, salamat. Patuloy kami lumalapit sa inyo. Tanging ikaw, O Diyos, ang siyang patuloy nakakaalam ng lahat ng aming pangangailangan. Kaya ang tanging dalangin namin, abutin mo ang lahat ng aming mga hinaing. Kaya dakilang Diyos, kung kami may nararamdaman, ikaw pa rin, O Diyos, ang aming inaasahan. Ikaw ang aming doktor. Ikaw ang manggagamot namin. Kaya dakilang Diyos, salamat po. Sa umagang ito, kami patuloy na lumalapit sa inyo. Idinadalangin namin sa inyo ang lahat na nagkaloob nito. Ikaw po, O Diyos, ang siyang patuloy na magbabalik sa kanila ng higit pa sa kanilang inaasahan. Kaya dakilang Diyos, salamat sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay. Dala namin kagalakan, kapayapaan, nagmumula sa iyong salita. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.